Okay guys, good morning. Nandito pala ako ngayon sa munting tahanan. No. Napasyal ulit ako dito, 'yun. May plant box ako. Yan, maliit lang siya. Mga 2 meters ang haba. 1 meter ang lapad naman. So may tanim akong papaya. Yun. Yan siya. Masyadong mataas na nga lang. Kaya nilagyan ko na ng hagdan para aakyat ako. Yun. May hinog na 2 piraso. Kukuhanin ko kaya naglagay ako ng hagdan. Yun o. So yung papaya ko na yan mga 2 taon na to. Mabuti at marami pang bunga. Tuloy-tuloy yung bunga niya. No. Tsaka meron din naman akong patola. Yan. 1 pirasong patola. So hindi ko alam. Isa lang ang binunga. So gagawin ko na lang binhi para sa susunod. May tatanim ulit ako. Okay. Yan. May malunggay. Yun. Halaman. Balit lang yung plant box na yun. Ayun ng aking bakuran. Yun. Yan. May maliit din na bahay. Sa kapitbahay yan. So gagawin ko is magdidilig muna ngayon. Nasa ganun medyo nagkaroon ng madiligan yung halaman ko. Dilig muna para malamigan yung puno ng aking papaya at saka yung mga halaman. Kasi sobrang init ngayon. So didiligan muna siya. Kadadating ko nga lang kailangan ng diligan kasi talagang tag-araw na. Para na sa hindi mamatay yung halaman at saka tuloy-tuloy din yung pagbunga ng papaya. Ayan nakita niyo napakataas na niyan Yan. Napakataas na ng puno ng papaya na yan. Ito yung hagdan ko, napakataas din na hagdan ko. Ginawa ko na extension yung hagdan kasi hindi naabot. Hindi naabot yung unang ginawa ko, hindi ko na kayang akyatin doon. Yun. So gumawa na ako ng dinugtungan ko na yung paa niya para umabot yung umabot yung aking kukuhanin na makukuha ko. So kailangan medyo dami-damihan din yung pagdilig kasi nga talagang tag-araw ngayon. Kasi kung konti lang mabilis matuyo yung lupa sa lakas ng araw. Kaya kailangan medyo marami din yung pagdilig. Dapat maaga nga magdilig Kaya lang dadating ko nga lang. Yung halaman dapat maaga din dinidiligan, hindi yung ganitong oras na. Pero kailangan
Sa ganun, kahit pa paano, magkaroon pa rin sila ng ano, may refresh sila kahit pa paano. Sa may mga bakuran nga pala dyan na ano, nakagaya nito na sementado, sa akin ginawa ko, yun, hinukay ko lang yan para makagawa lang ako ng ganyan, tapos tinambakan ko ng lupa kahit pa paano nagkaroon siya ng tanim. Sayang naman yung pwesto na ano, wala ka man lang maitatanim yun, kahit pa paano napakinabangan na. Kagaya nito nung papaya, halos 1 taon, 6 months siya, halos 1 taon kalahati ko na rin napapakinabangan yung bunga nito. Kasi alam ko yung papaya 6 months pwede nang ano namumunga na siya Yan sa pagkakaalam ko. Kaya hinukay ko lang yung plant box na yon. Yan. Hindi ko yan pinasama sa semento, dinagdagan ko pa ng lupa. Pahakot nga ako sa mga bata ng lupa para idagdag dyan. Sa ganun, mataniman siya kahit po paano. After nito yun, naghahanap ko ng bini ng okra. Last year, nataniman ko to ng okra. Maganda naman naging bunga. 7 piraso, 7 puno lang, pero marami naman bunga yung okra na yan. Kahit 7 puno lang. Hahanap ulit ako, hindi nga talong. Sa ganun, malagyan. Kasi sayang yung sayang yung lupa na hindi mo matamnan. At pa paano, papakinabangan ba talaga kagaya nito? Malaking pakinabang nito. Halos yung buong barangay namin dito, yan nakakatikim na ng bunga ng papaya na tinanim ko. Kaya wala silang masabi. Kaya yung papaya tuloy-tuloy din na namumunga. Ay alam niya naman na marami siya sinusuplayan. Kahit sinong humingi, pwede. Hindi yan binibinta, hinihingi lang yan. Yan. Dami pang bunga. Kaya hindi rin siya nagsasawa magbunga kasi nga marami din daw binibigyan. Kaya inuulit ko dyan, kung sino man yung merong mga ganitong mga garahian nyo dyan, ganito lang gagawin nyo. Kailangan medyo lantad lang sa araw. Kasi kung hindi naman lantad sa araw, hindi din mabubuhay yung itatanim nyo. Pero kapag lantad sa araw, mabubuhay talaga siya at saka dagdagan nyo ng lupa para magiging maganda yung Huwag kayong magtanim ng puno. Kasi kapag tinaniman nyo ng puno yan, pati yung semento nyo, mabibiyak yung flooring na semento nyo pag tinaniman nyo ng puno. Hindi kagaya ng papaya. Ang papaya, malambot lang, pati ugat ng papaya malambot. Hindi niya kayang sirain yung flooring ng semento ninyo kasi malambot lang yung ugat ng papaya. Pero pag puno, wag, kahit mangga, pwede kalamansi. Hindi naman lumalaki yung kalamansi pwede nyo itanim yan kasi hindi naman totally lumalaki yung puno nun. Pero kagaya ng mga mangga, santol o man, hindi pwede. Kahit nga bayabas, lumalaki din yung bayabas pwede kung bayabas kung hybrid siya. Yung mga maliliit lang, pwede. Pero sa ganito, talagang kailangan ninyo yung pang 6 month lang na pwede nyo nang mapakinabangan kaagad. Kagaya sinasabi ko, okra, talong, sitaw, yun, mapapakinabangan nyo kaagad. Kaya mas kailangan mo pa bang pumunta sa palengke kung mayroon ka lang din naman na mapagtaniman sa bahay mo? Siyempre hindi na. Fresh na fresh pa yung mahaharbis mo at yung yung kakainin mo. Organic na organic siya kasi ikaw yung nagtanim, alam mo paano siya itanim di ba? Kaya yun yung pinakamaganda kapag meron kayong
Ganito rin sa mga ano. Kasi pag puro bulaklak, maganda yung mga bulaklak. Ayun, halo-halo nga ito yung nilagay ko eh. May bulaklak. May yun mayroong malunggay. Kung anong pwede dyan. Basta mapakinabangan. Mas maganda. Okay, no? At dito muna ako magtatapos at aakyat ako ng papaya. Okay guys, maraming salamat.